sa aming kalagitnaan sa pamamagitan ng iyong kalooban at pagpapasya para lalo kaming mahubog at lumakad sa iyo ng may pagpapakumbaba, O God. Dinadalangin ko din, Panginoon, ang mga gagamitin at magpapagamit pa sa iyong gawain para lalo pang lumawak ang iyong gawain para sa iyo, to glorify your name, O God, at nawa hindi lang kami tagapakinig, bagkus magamit din ang bawat isa to share your gospel, O God. At salamat din, Lord, sa buhay ng aming sharer, aming Pastor Edmond, sa patuloy na pagbabahagi ng magandang balita dito sa Zoom Bible Study para lalo pa kaming para lalo ka pa naming makilala, O God, at malaman ang mga plano mo sa amin para ito'y aming maisagawa bago ka man lang bumalik, O God. Maraming salamat, Panginoon, sa paggabay mo sa aming gawain hanggang kami matapos, O God. Pagpalain mo ang bawat isa at ang iyong gawain at pagpalain mo din ang iyong mga salita na aming napapakinggan ngayon, O God. Maraming salamat, Panginoon. Ibinibigay namin ang pinakamataas na papuri, pagsamba, at pagsampalataya sa iyo. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Ayan, maraming salamat na Sister Ophelia sa nagbasa ng scripture reading at sa napakagandang awitin ng ating kapatid, Sister Lourdes Cruz, at sa powerful prayer ng inyong lingkod, Sister Elisa. Ayan, God bless you all, mga kapatid. At bago ko po tawagin yung ating sharer, babatiin ko muna ang bagong pasok. Bagong pasok, 13 tayo. Ayan, mga kapatid, ihanda na po natin ang ating puso at isipan ng ating Bible sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon sa pangunguna po ng ating sharer, ang ating mahal na Pastor Edmond Landicho. God bless you po, Pastor Edmond. Ano po, Pastor? Ano po, luminig po. Narinig po ba? Parang mahina po para sa akin. Clear po ba sa ating lahat, mga kapatid? Busis ni Pastor Edmond? Wait lang po. Ayusin ko lang. Mahina. Okay. Siyempre rin po ba? Mahina pa rin po. So, hindi sa mahina pa rin po. Okay na, Pastor. Mas better na po. Apo. Ayan. God bless you po. Thank you po, Sir Jason. At purihin po ang Panginoon tayo muli sa mga kasama dito sa ating online Bible study. Patuloy po yung ating pag-aaral sa salita po ng Panginoon. Bago po tayo manalangin, kasamahan niyo po ulit ako sa sulat ni Pedro sa 1 Peter o ang unang sulat ni Pedro. Kabanatang 1 at babasahin po ulit natin mula sa verse 13 hanggang verse 21. So ito yung ating pag-aaral. Pero verse 20 po and 21 yung ating focus. 1 Peter chapter 1 verses 13 to 21. Pero yung ating pong focus ay verse 20 and 21. Dito po ang salita ng Panginoon. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa mga dapat ninyong gawin. O para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo tugos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag na si Jesucristo. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa mga samang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo wala pang tunay na pagkaunawa. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal,
dapat din kayo magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo, sapagkat ako'y banal. Walang kinikilingan ng Diyos, hinahatulan niya ang mga tao ayon sa mga ginawa nila. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, mamuhay kayong may takot sa Kanya habang kayo nasa mundo nito. Alam ninyo kung ano ang pinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Tinubos kayo hindi sa pamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak, kundi sa pamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ay tulad ng korderong walang dungis at kapintas. Itinalaga siya ng Diyos bago panilikha ang daigdig. At alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw nito. Dahil kay Kristo, sumasampalataya kayo sa Diyos, na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal. Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ngayon, nalisan ninyo ang inyong mga sarili sa pamagitan ng inyong pagsunod sa katotohanan at naghahari na sa inyo ang tapat na pagmamahal sa mga kapatid. Kaya maalaw at puso kayong magmahal. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamagitan ng bining nasisira, kundi sa pamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Ayon sa kasulatan, ang lahat ng tao ay tulad ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat ng karagtan. Ang damo ay nalalanta at ang bulaklak ay kumukupas, ngunit ang salita ng Panginoon ay natili magpakailanman. Ang salitang ito ay ang magandang balitang pinangarap sa inyo. So, binasa ko na po hanggang verse 25. Tayo po ay manalangin. Aming Amang Diyos, salamat po sa gabing ito o sa araw na ito na muli pong kalogyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na sustenance ng pong mga lakas at maging po, Panginoon, sa privilege na kami po ay magamit para ipangaral o ipahayag po ang iyong mga salita, Panginoon. Bagamat po kami ay iba't iba ng lugar, iba't iba ng oras, at maybe may kanya-kanyang mga ginagawa. Some of us ay mga trabaho, and some of us here in the Philippines, Panginoon, ay oras ng kapahingan. Pero salamat po, Panginoon, sa patuloy na pag-ibig mo sa amin ng privilege o opportunity na makapag-aral po ng mga salita. Sapagkat marami po sa iba't ibang panig ng mundo, pinagbabawal ang pag-itipon, pinagbabawal ang pagbabasa at pakikinig at pag-aaral po ng iyong mga salita. Pero sa aming pong kalagitnaan, ay po nagpapasalamat sapagkat may kalayaan po kami na kami po ay makapag-aaral. Thank you, Lord, sa availability ng bawat isa at sa willingness na kami po ay magpatuloy na mag-aaral po ng iyong mga salita. At alalahan niyo rin po, Panginoon, ang kasamaan na maybe ay may mga kanya rin po mga ginagawa at hindi po maka-join. At kaya rin po ay patuloy na nanalangin sa iyo sa amin po na naririto ay kayo pong patuloy na magbigay po sa amin ng pangunawa sa mga salita po ninyo, Panginoon. Thank you, Father. Malalahati po kayo at patawarin niyo po kami sa mga kainan at pangabagay. Salamat po. Ito po aming panalangin na may pasasalamat sa matamis po na pangalan ng bugtong na anak na yung Panginoon Jesus. Amen. So, purihin po ang Panginoon sa gabi ito. Kaya niyo po kung sabihan kapag medyo hindi nyo marinig o mahina para pwedeng po ako. At sa gabi pong ito, ay natin pong muling ipagpapatuloy ang pag-aaral sa sulat ni Pedro sa kabanatang 1. Tulad po na binanggit ay talatang 20 hanggang 21 yung ating pong pag-aaralan. Binang pagbabalik po ay gusto ko pong muling sabihin na itong Pedro ay patuloy na nagtuturo po sa atin. At tulad po ng ating mga napag-aralan na ay ating pong binanggit na itong sisulatan po ni Pedro ay mga mananampalatayang tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos. So sila daw po ay mga chosen or hinirang
na nakakalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. Ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay palakasin ang loob ng mga sinulatan niya sapagkat dumaranas ang mga ito ng matinding pag-uusig at pag-itiis dahil sa kanilang pananampalataya. So alam po na aware po tayo na sa iba't ibang panig ng mundo, maraming mga Kristiyano o mananampalataya ang pinipersecute, lalo sa Nigeria, sa iba't ibang pampanig ng mundo. Pero same din po ito ay hindi bago sa po nangyari na sa panahon po na Apostol Pedro. At sa sulat po na ito ay pinapagunita ni Pedro ang tinatawag po na gospel o yung magandang balita ni Yesu Cristo. Kapag naman talaga yung gospel tungkol kay Christ, ay sinabi niya ang kamatayan, muling pagkabuhay, at pagbabalik ng Panginoong Jesus ang magdudulot sa kanila ng pag-asa. So, yun po yung ginawa ni Peter para po i-encourage itong mga under persecution ng mga believer ng panahon niya na talagang malaman o kanila pong patuloy na sariwain, alalahanin kung ano ba yung tinatawag na magandang balita. Ito po yung patuloy na magbigay sa kanila ng pag-asa o buhay na pag-asa. Sapagkat yung ating Panginoon ay namatay, pero hindi po lamang namatay, kundi muling nabuhay. At sabi po, muling babalik. Ito po ay merong tinatawag na gantimpala sa araw na talagang mahayag po ang ating Panginoon. So, meron pong mga reward yung believer na patuloy na gumagawa, patuloy na sumusunod sa Panginoon. Hindi para maligtas, kundi dahil ligtas na. At ito po ay meron po tinatawag na gantimpala. Natatamungin po ang mga mananampalataya sa tungkol ng panahon. At itong ating pinag-aaralan sa verse 13 hanggang chapter 2 verse 10 ay patungkol po dito sa tinatawag po natin na pagkapayo ni Pablo o ni Pedro na mamuhay po ang isang mananampalataya bagamat po may persecution o pag-itiis sa dalamhati na talagang sila po ay patuloy pa rin na sumunod kay Kristo. So yun po yung ating pinaka-focus dito sa mga talatang 13 hanggang sa mga susunod pang mga talata na may tinatawag po na holy conduct o yung pamumuhay na kalugod-lugod sa Panginoon. Sapagkat kung ito ay pinipersecute at talagang yung pananampalataya mo ay tinetest, ay minsan, hindi lang minsan, ang bagalas, para bang ang hirap ng mamuhay ng talagang naaayon sa kalooban ng Panginoon. Pero hindi po ito hadlang sapagkat nasabi po ni Pedro na talagang meron po tayong dapat pagsunod sa Panginoon. Ang pinag-uusapan po dito sa ating pag-aaral ay yung pong pamumuhay ng kalugod-lugod sa Panginoon o yung natawag na holy conduct o pamumuhay ng itabanal. Sapagkat sabi po sa talatang 13 na tayo po ay patuloy na maging mahinahon, ay patuloy po na umasa sa pagkapalang tatamong natin kapag nahayag na po ang ating Panginoon. So tayo po ay mag-focus, ano ba talaga yung ating goal, ano ba yung ating, paano po tayo tinawag ng Panginoon, para saan po yung ating pagtatawag, at tayo po ay dapat mamuhay na may kabanalan. Ito po yung binabanggit sa verse 14, na tayo po ay bilang mga obedient children o mga masunuring mga anak. Ang sabi po ni Pedro, tulad din siya sabi ni Pablo, na huwag tayong umayon sa kasasamang pagnanasa na tulad ng ginagawa natin nung tayo wala pagtuloy sa pagtanong. So yun po yung kanyang sinasabi sa kanyang recipient ng letter at iniapoy po natin sa ating panahon, pareho pa din. Sapagkat tayo din naman ay dating merong hindi maayos sa pamumuhay. So ibig sabihin ay tayo po ay mga disobedient na mga tao. Hindi tayo sumusunod sa Diyos. At yun talaga yung ating mga pamumuhay. Tayo po ay umaayon sa mga samang pagnanasa, yung ating po mga ginagawa dati. Pero hindi na po ngayon. Sapagkat sabi po sa verse 15,
ay, o 14, meron na tayong pagkaunawa, at verse 15, at yung ating Diyos na pumili sa atin ay banal. Sabi po ni Pedro, dapat din tayo magpakabanal. Hindi lamang sa ilan o konting mga bagay sa ating buhay, kundi sa lahat ng ating mga ginagawa. Kung ko man nagtatrabaho, kung ko man nag-aaral, kung ko man ay may pamilya, kung ko man ay nagsisilbi, at kung ko man ay nagmi-ministeryo, ang panawagan po ni Pedro, dahil kung tumawag sa ating limanal, dapat po tayo mamuhay ng trabaho. Dali lang po, dali lang po kanila. Sensya na po kayo, dahil malamig na rin po dito sa Pilipinas. Iba na rin yung panahon. Usong-uso na po yung mga hubon. Tuloy po natin at mapapansin po natin sa talatang 15 yung aking sinasabi na yung panawagan po ni Pedro ay same pa din na sapagkat yung tumawag sa atin ay holy na Diyos, ay dapat din po tayong mamuhay na may kabanalan. Kaya sabi po sa talatang 16, pagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Yung ating pong sanctification, yes, we are justified. Tayo po ay saved at hindi po nawawala ang kaligtasan. Pero hindi po nangangahulugan yun na tayo po ay mamumuhay na sa pagkakasala. Yung iba po kasi ay binabanggit kong once saved, always saved. Pero inaabuso yung grace ng Panginoon. So, hindi po siya ganon. Totoo yun na ang kaligtasan po ay cannot be lost. Kahit ikaw ay naniniwala na ang kaligtasan po ay nawawala. Pero kung ikaw talaga ay saved, kung ikaw talaga ay kabilang sa mga pinili ng Diyos from the foundation of the world at hindi po pag-aaralan mamaya, ay talagang hindi po nawawala ang kaligtasan. Okay? Pero hindi po natin pwedeng abusuhin ang grasya ng Diyos sa tayo. Mamuhay pa rin sa dati nating pamumuhay. Kung tayo dati ay mga masuwaying mga tao, pero dito nga ay binabanggit ni Pedro, tayo po ay mga masunuring mga anak na ng Diyos. Okay? At isa pong motivation tayo para ay makapamuhay na may kabanalan, yung verse 17 po, natin lang napag-aralan, sapagkat ang Diyos ay walang favoritism. There's no impartiality sa Diyos na pumili sa atin, at kung ano naman yung ating mga ginagawa, tayo po ay haharap sa Panginoon. Yang nga sabi nga po ni Pedro, tayo po ay may mamuhay na may takot sa Kanya. Habang tayo po nasa mundong ito. So yung takot dito ay hindi yung takot na tulad ng demonyo na nanginginig sa James, kundi po yung takot ng talagang pagkilala o reverential fear o paggalang. Sabihin, tayo po ay sumunod sapagkat ginagalang natin ng Diyos, tayo po ay mapagkakilala sa Kanya, meron tayong relasyon sa Kanya. At yun po yung tinatawag ito na fear o takot ay reverential fear o paggalang sa Diyos. At pagdating po ng talatang 18, sabi nga po ni Pedro, ay alam na ninyo kung ano ang pinagtubos sa inyo sa walang kamuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. So lahat po tayo ay merong minana, meron tayong inherited sins, meron tayong original sins. We are tainted by original sins of Adam and Eve. Kung ating pong pag-aaralan ang mga bagay na ito, lahat po tayo ay damay sa kasalanan ni Adan at Eva. Maging si Mary, sapagkat sa Pilipinas o sa iba't ibang panig ng mundo, alam ko may mga celebration, yung tinatawag na Immaculate Conception. December 8 yun. At sa Pilipinas, kaya walang pasok mamaya o bukas dahil po sa tinuturing po nila ito na holiday, itong Immaculate Conception. Ang ibig sabihin ng Immaculate Conception, na si Mary ay hindi tainted ng sin, na si Mary ay hindi damay sa original sin, wala siyang inherited sin, at yun po ay maling turo, sapagkat si Mary po, sabi po sa Luke chapter 1, ay verse 46, na siya po ay nangangailangan ng tigapagligtas. Kaya ang tawag niya po sa kanyang Lord or Kurios, na tinatawag niya na Diyos niya, ay yun din po yung kanyang Savior. So meaning to say, Mary is not
sinless. Mary is sinner, pero siya po ay kinahabagan ng Diyos, pinili para maging ina ng Diyos, Theotokos. Pero mapapansin po natin na maling-mali ang maraming mga tao tulad ng mga Pilipino that they honor Mary as Immaculate Conception. Yung kanyang pagbubuntis o yung kanya pong tinatawag na mismong siya, kaya po siya pinili na maging ina ng Diyos dahil wala siyang kasalanan. So yun po ay maling turo. Sapagkat Mary ay sinner at nangangailangan din siya ng Savior. At dito po ay makikita natin lahat tayo ay merong inherited sin. At meron tayo pong mga minana na kasalanan. Pero tayo po ay tinubos na, no? Yung po yung sinasabi dito, tinubos kayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay na nasisira tulad ng ginto o pilak. So yung pinambayad po sa atin, ipinantubos, parang meron tayong pagkakautang. Pero may tayo po itinubos na, no? Binayaran na. No? Pero hindi daw po tulad ng mga ginto or gold or silver na binabanggit dito na yes, may value, meron talagang halaga ang ginto at pilak, lalo sa panahon natin. Kapag ito ay merong kapirasong ginto, ay meron po yung halaga, no? Kahit yung tinatawag natin mga silver, may halaga din. Pero hindi po yun ang ginamit ng Diyos para po tayo ay iligtas at tubusin o bayaran sa ating kasalanan. Kundi, sabi po sa talatang 11, natin kung pinag-aralan last time, kundi pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo, siyang tulad ng korderong walang dungis at kapintasan. So atin kung pinag-aralan, gaano ba ka-precious ang blood ni Christ? So atin po yung tinignan sa Hebrews chapter 9, Hebrews chapter 10, maging sa Old Testament, sa Exodus, ay yes, kailangan talaga ng dugo or blood para ito po ay talagang picture na from the Old Testament. Kaya po sila nag-aalay ng mga hayop, tupa, kambing, o yung bull, no, kung ano ang klaseng hayop, at kailangan talaga ng dugo, no? At yun po ay ginagawa ng high priest taon-taon, yung pag-aalay ng dugo o pag-uwisik ng dugo doon sa templo, sapagkat siya po ay nagkasalat ang kanya din pong mga kababayan na nangangailangan po ng kapatawaran. Pero ang sabi nga po ng Hebrews chapter 9 at Hebrews chapter 10, ito po ay foreshadow o hindi po ito talaga nakakapagtanggal ng kasalanan, yung dugo ng mga hayop, sapagkat meron po talaga itong binibigay na, no, na katotohanan na darating po yung talagang tigapagligtas na talagang magbububo ng kanyang dugo. Hindi po ito yung taon-taon ginagawa, kundi minsanan lamang na once. Pero yun po ay sapat, yung dugo ng Panginoon, sapagkat siya po ay Diyos, siya po ay tao, nagkatawang tao, siya lamang po nakapag-satisfy, no, sa doon sa tinatawag po natin na hinihingi ng Ama. Dahil po siya ay galit sa kasalanan, so kailangan pong maapis yung galit na yon. Kaya kung kayo po ay pamilyar sa salitang expiation at yung propitiation na sinasabi po ng Romans chapter 3, no, na propitiation. At kung ating pong papansin, yung magandang halimbawa nito, yung cross, meron siyang tinatawag na vertical and horizontal, right? At yung pong propitiation, no, yung cross, no, from yung baba hanggang pataas. So yun po ay sapat, no, para po maapis yung galit ng Diyos. Kaya po yun yung picture ng cross. At yung pong tinatawag nating horizontal, yun naman po yung tinatawag na expiation. Ganun po kalayo, inihiwalay sa atin yung kasalanan. Kaya po meron tayong tinatawag na holy living. Yes, we are justified sapat yung ginawa ni Kristo para satisfy doon sa kanyang hinihingi ng Ama, dahil po yung lamang anak talaga makakapagbayad ng ating kasalanan. Pero hindi lamang po yun ang ginawa ng Panginoon, kundi inilayo po sa atin yung ating sin para po tayo nakapamuhay ng may kabanalan. So meron pong propitiation and expiation, vertical and horizontal line doon po sa cross ng Calvary. So kung medyo mabilis po yung aking pagpapaliwanag doon, ay marami po kayong pwedeng malaman tungkol doon na talagang ito ang picture ng cross, no? Propitiation and expiation na tinatawag. Dito po mapapansin natin na talagang dugo lamang ng Diyos o ni Kristo ang talagang makakapagpatawad, makakapag-apis sa galit ng kanyang Ama. At maging po sa lahat ng mananampalataya, pagdating po ng panahon ay hindi natin haharapin ang galit ng Diyos,
Yun lamang po ang haharap sa galit ng Diyos, yung mga unbeliever, yung mga walang pagkakilala, nag-reject sa gospel, hindi kinilala ang Panginoon, hindi kinilala ang Diyos, hindi nanampalataya, hindi po tinanggap yung ginawa ng Panginoon sa krusang Kalbaryo, yung pong walang habag o walang biyaya ng Diyos, sila lamang po ang tatanggap ng wrath of God pagdating po ng panahon. But all of us who are already believer, tayo pong mga mananampalataya, sapagkat may nagbayad na, sapat ang dugo ni Kristo, yung precious blood of Christ, para po tayo patawarin sa ating mga kasalanan. And verse 20, kung binabanggit po sa verse 19 na siya po yung tulad ng korderong walang bungis at walang kapintasan. No? So, perfect, without blemish or unblemished, no? Lamb of God. Kaya sabi nga po ni John, nung nakita niya po ang Panginoon na talagang papalapit sa kanya, here is the Lamb of God who takes away the sins of the world. So, hindi po yun binanggit sa blood of goats, blood of lamb, no? Kundi po itong Kristong ito, na siya lamang po talaga ang perfect sacrifice, unblemished, or talagang walang kapintasan. No? Sapagkat siya po ay never nagkasala, siya po ay hindi tainted ng kasalanan, bagamat po siya ay pinanganak pamagitan po ni Maria, na talagang meron din pong bahid ng pagkakasala, pero diya po may tinatawag na virgin birth, diya po may tinatawag na siya po ay galing sa Holy Spirit, sapagkat siya po ay Diyos, at siya po ay hindi pinanganak ng ordinaryo kapanganakan tulad nating mga tao na galing sa ating tatay at nanay na parehong makasalanan. But Christ is from the Holy Spirit. Kaya po tinatawag na napakahalaga yung doctrine ng virgin birth sapagkat siya po ay hindi tainted ng sin. So Christ lamang po ang perfect sacrifice. Pagamat po siya nabuhay sa mundong ito ng marami ding taon, kung 30 mahigit na taon siya pong nabuhay sa mundo, pero never po siyang nagkasala. Kahit po nung siya ay nagalit sa loob ng templo, sa labas ng templo, ay hindi po rin po yung pagkakasala sapagkat din po yung holy wrath ng isang Diyos na banal. At dito po, makapansin natin sa verse 20, sa ating pag-aaral, sa ating po sa Tagalog, itinalaga siya ng Diyos bago pa nilikha ang daigdig, at alang-alang sa inyo ay pinahayag sa mga huling araw na ito. Sa wikang Banyaga po ay napakaganda po ng translation. Sabi po sa aking translation sa ACST, no, he was chosen before the foundation of the world, but was revealed at the end of the times for you. So, papansin po natin, dalawang panahon, no? Yung unang panahon na binanggit po ni Pedro, he was chosen before the foundation of the world. Sa Tagalog po, na bago pa likhain o nilikha ang daigdig, siya po ay itinilaga na. No? Siya po ay talagang, yun na yung pagkatawag sa kanya. No? He was chosen before the foundation of the world. So bago po yung pangalawang panahon, yung end of the times, no? Yung una muna po, before the foundation of the world. So ibig sabihin po, ang ating Panginoon, bago pa siya ipanganak ni Maria ng isang birhen, bago pa siya magkatawang tao, siya po ay itinilaga na. Siya po ay pinili na, no? From the foundation of the world. Wala pa pong nanilikha, wala pa po ang dagat, wala pa po ang mundong ito, ano? Wala pa po yung kalangitan, wala pa po ang lahat ng bagay. Siya po ay talagang itinilaga na para po sa pagliligtas. Para po siya yung mag-alay, magbubo ng kanyang dugo. Itong dugong ito ay very precious, no? Pero yun po ay makikita natin, wala pong nagkakasala, no? Wala pong nakakagawa ng kasalanan, siya po ay itinilaga na para po bayaran ang ating mga kasalanan. Kung ating pong pag-aaralan, no, ang Genesis ay wala pong plan A, wala pong plan B, wala pong plan C ang Diyos, sapagkat kung ang tao ay kanyang nilikha, alam ng Diyos na ang tao ay babagsak sa pagkakasala, pero bago pa po bumagsak ng pagkakasala ang tao, meron na po talagang itinilaga para magbayad ng ating mga kasalanan. So, grabe po ng Diyos, grabe po yung kanyang wisdom, grabe po yung kanyang sovereignty, grabe po yung kanyang karunungan. Wala pong nagkakasala, meron na po siyang nakaprepare para magbayad ng ating mga kasalanan. Bagamat sinasabi po ni John o ni John the Baptist na it takes away the sin of the world, so hindi po nangangahulugan yon na lahat ng tao ay maliligtas sapagkat sabi po ng John 3:16,
those whoever believes. Yun lamang kung maniniwala. Yun lamang kung mananampalataya. So wala pong nasayang sa dugo ni Kristo sapagkat ang kanyang mga binayaran ay talagang yung pong kanyang mga anak. No? So yung mga hindi po mga mananampalataya ay hindi po yun kasama sapagkat sila po talaga ay hindi maniniwala sa Panginoon. At yun po ay makikita natin, no, na talagang itong Kristong ito, na talagang itong ating Panginoon ay nakatalaga na before the foundation of the world. So, napaka-vast po, no, ng creation. Talagang napaka-iwaga, very mysterious, na talagang papansinin po natin yung creation ng Panginoon. Kung sabi nga po ni John Piper, no, kung ang earth lamang ang talagang only habitat, no, na nilikha ng Diyos, so ibig sabihin, ang earth lamang talaga ang merong buhay. Yung earth lamang talaga yung tinatawag natin may mga tao, no, na nilikha ayon sa wangis o kalarawan ng Diyos. Bakit niya pa nilikha yung ibang mga planeta? Bakit niya pa nilikha yung ibang galaxy, no, yung universe na ito na talagang napakaraming mga bituin? Bakit niya pa nilikha ang lahat ng bagay na ito? Kung ang Earth ay nangangailangan lamang ng isang araw o isang sun para tayo po magkaroon ng liwanag, bakit napakaraming stars sa buong galaxy, no, sa buong universe? Okay, so ang sagot po doon, sabi po ni John Piper, o Pastor John Piper, because of God. No, it is because of His pleasure, not because of us. Okay? So hindi po tayo yung focus ng creation. Ang focus po ng Diyos sa kanyang creation, it is for His own good pleasure. Okay? Because of God. Pero dito makikita po natin na yung paglikha ng Diyos sa earth at tayo pong mga tao ayon sa kanyang wangis, ayon sa kanyang larawan. Yes, we are special creation of God because tayo lamang po yung kawangis ng Diyos. Pero ang tanong, sino ba tayo para kahabagan ng Panginoon? Sino ba tayo na pagkatapos natin magkasala, pagkatapos po nating i-reject, pagkatapos po nating suwayin ang utos ng Panginoon, ay para po tayo pa iligtas, no? Pero look at that po, yung grace ng Panginoon, yung biyaya ng Diyos before the foundation of the world, meron na po siyang idinilaga at hindi po ito basta kung sino lamang, kundi po yung kanyang isa-isang anak, yung dalawang persona ng Trinidad. Itong Diyos ay nagkatawang tao para bayaran po ang ating kasalanan. Siguro po, kung marami po sa atin, kung tayo yung Diyos, no, baka sabihin mo na lang sa sarili natin, no, dahil ang tao ay nagkasala, buburahin ko na lang yung mga tao, papalitan ko na lamang ng bago, makapangyarihan ako, kayang gumawa ng panibagong tao, then tapos, wala nang kasalanan. Hindi po. Hindi po ganun ng Diyos. Ang Diyos po ay never nagkamali. Sapagkat kung ang Diyos ay nagkamali ng paglikha niya sa tao, pagkatapos ay nagkasala, sabihin po ng Diyos, ako pala ay nagkamali. So, ibig sabihin, ang Diyos pala ay hindi talaga Diyos sapagkat siya ay nagkakamali. Because God, kailan naman ay hindi nagkakamali. Pero, yung napakasarap isipin, napakaganda po natin tingnan, bago magkasala ang tao, bago likhain ng lahat ng bagay, meron na siyang pinili, meron na siyang tinilaga para po sa ating kaligtasan, para ipambayad sa ating mga kasalanan, para maka-appease ang kanyang galit, para masatisfy yung kanyang ninanais, para pagbabayad po sa ating pagkakasala. Walang iba kundi yung ikalawang persona ng ating Panginoon sa Kristo. Sabi po dito, before the foundation of the world. So, buksan po natin yung ilang mga talata kung talagang ito ba ay binabanggit din ni Pedro, hindi lamang po sa 1 Peter. So, yan po natin sa libro ng Gawa, Kabanatang 2, Acts chapter 2, verse 23. Same po, binabanggit po ni Pedro, same author, same person. Ito lamang po ay ito rin po ay si Apostle Pedro, na sumulat po ng 1 Peter, at na nangangaral po sa libro ng Gawa, no, sa Acts chapter 2. Ay tinan po natin. Galing po mismo sa kanyang bibig, no, bago niya isulat itong 1 Peter, parehong-pareho. No. Sabi po ni Peter, sa kanyang pangangaral, sapagkat si Pedro po ay nangaral, sapagkat bumabay po yung Holy Spirit sa chapter 2 ng Acts o Gawa. Pero napagbintangan po sila ng mga lasing. Pero sabi po ni Pedro, hindi, alas 9 pa lamang ng umaga para yung mga sabihin mga lasing. Ito yung patuparan ng sinasabi ni Propeta Joel. Yun po yung binabanggit niya dito. At pagdating po ng verse 22, sabi niya po sa mga Hudyo, mga Israelita, pakinggan ninyo ito. Si Jesus sa taga Nazareth ay sinugo ng Diyos. Tinatanayan ito ng mga himala,
mga kababalaghan at mga parandaang ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Alam ninyo ito sapagkat ang lahat ng ito ay naganap sa kalagitnaan ninyo. So lahat ng miracle, lahat po ng ginawa ng Panginoon, ng mga kababalaghan, yun po ay palatandaan, no, sa pamamagitan po, no, ng lahat ng ito, na talagang ito ay ang hinihintay nila. Okay, at pagdating po ng verse 23, ang Jesus na ito na pinagkanulo sa inyo ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos sa mulat-mula pa, look at that po, sa mulat-mula before the foundation of the world ay ipinapako ninyo at ipinapatay sa mga taong masasama. So, ibig sabihin po, yung plano para po siya magbayad doon sa krusang Kalbaryo, yun po talaga ay ayon sa pasya at kaalaman ng kanyang ama ng Diyos. Kailan daw po? Mulat-mula pa. Wala pang nalilika, wala pa pong creation, ay siya po ay nakatalaga na. Ayon sa pasya at kaalaman ng Diyos. Para daw saan? Ipapako at ipapatay para sa mga taong o sa pamamagitan po ng mga taong masasama, ng mga Hintil, ng mga Romans, no? Pero sabi po 24, subalit siya'y muling binuhay ng Diyos at pinalaya mula sa kapangyarihan ng kamatayan sapagkat hindi maaaring siya'y bihagin nito. So wala pong kapangyarihan ng kamatayan sa Panginoon. So winakasan niya po ang kapangyarihan ng kamatayan. Okay? Sapagkat ang Panginoon po ay muling nabuhay mula sa mga patay. Pero po napakasarap pong isipin, mula pa siya po ay itinalaga na ayon sa pasya at kaalaman ng kanyang ama ng Diyos. Para po saan? Tinan po natin. No? Sabi po sa 1 Peter, tuloy po natin sa 1 Peter chapter 1, no, verse 20, yung pangalawang panahon na binabanggit. So, yung unang season o unang panahon, no, ay before the foundation of the world, may tinalaga na yung ating Panginoon. No, yun po yung sinasabi. At pero po, tinan niyo pong mabuti, ang sabi po ni Pedro, no, meron pong pangalawang panahon na binabanggit dito. Ang sabi niya po sa verse 20, no, ay ito po, no, sabi niya po dito, ay ipinahayag sa mga huling araw na ito. Para daw saan? No, para bakit daw sa ipinahayag? No, sabi po dito, ito po ipinahayag, no, sabi po sa wikang Banyaga, no, as mas malinaw, he was chosen before the foundation of the world, but was revealed at the end of the times. Para daw kanino? For you, for us, no? Para po sa mga mananampalataya, for all the believer. Ito po ay nireveal sa mga huling araw, no? Yung binabanggit po dito, in the last days. Yung tinatawag na at the end of the times para po sa atin. So, isabihin, sa New Testament, no, hindi naman talaga sa Old Testament ay pinanganak ang tagapagligtas, pero binabanggit po mula po sa Old Testament, meron talagang promise, no, meron talagang seed of the woman sa Genesis chapter 3, ay binabanggit na po after the fall, meron po talagang seed of the woman na binabanggit at yun po ay katunayan sa Galatians chapter, kung hindi po nagkakamali, chapter 6, ay binabanggit po itong seed of the woman, o chapter 3, na talagang ito po ay katuparan ng pangako ng Diyos na meron talagang isisilang na tagapagligtas. Pero sabi nga po ni Peter, ito po ay nireveal, no, sa tinatawag po niyang panahon. Kailan daw po yon? At the end of the times. Para daw kanino? For you. Kaya po sabi ko kanina po sa atin, sino ba tayo? Para iligtas ng Panginoon. Para i-reveal sa atin yung gospel. Sino ba tayo para piliin ng Panginoon? Ano po yung ating pag-aaral before? Kung ang Kristong ito, yung ating Panginoon, yung ating Savior, yung ating Lord, yung ating Curious, yung ating Diyos, ay pinili na from the foundation of the world para magbubo ng kanyang dugo, yung kanyang precious blood, para patawarin yung ating kasalanan. Tingnan niyo pong mabuti. Sapagkat, before the foundation of the world then, meron din siyang pinili na mga maliligtas. So, ito po ay mahirap lunukin ng marami, pero ito po ang sinasabi ng Biblia, di ba, ating po itong napag-aralan sa Efeso, kabanatang 1, no? Kabanatang 1, talatang 4. Basahin ko lang po, no? Ay parehong-pareho po yung pagkakagamit. No, talagang sinasabi po dito sa verse 4 ng Ephesians chapter 1, bago pa likhain ng sanlibutan ay pinili na niya tayo
upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo at upang tayo maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ng Jesucristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ito po ay sabihin ng marami, kung may pinili pa lang Diyos, bakit pa tayo mag-evangelize? Bakit pa natin kailangan sumunod sa Diyos? Meron naman pa talaga siyang pinili. So, no need na mag-evangelize. Hindi po. Sabi po dito, no, kailangan, sabi sa Roma, kailangan, it's by hearing. Doon po magsisimula yung kaligtasan sapagkat kailangan pong ipangaral ang magandang balita. At yun po ay kinukumand ng Diyos through the gospel pa. Doon lamang talaga magkakaroon ng kaligtasan. Yun pong mga chosen, yung mga pinili. As they hear the word of God, as they hear the gospel, doon lamang po talaga magkakaroon ng salvation. Without the gospel, without Christ, without hearing the gospel, no, kaya sabihin mo mga pinili, hindi sila maliligtas kung hindi nila maririnig ang mabuting balita ng kaligtasan. So yun lamang po yung means, yun lamang po talaga yung kaparaanan para mas ibang tao. Kaya po, lalo tayong mas sumipag kung talagang alam natin na meron talagang pagpili ang Diyos, lalo po natin ipagpawayuhin yung pag-aaral sa kanang Panginoon sapagkat wala pong ibang pwedeng gamitin ng Diyos para maligtas ang tao, kundi sa pamamagitan lamang po ng mabuting balita, yung gospel. Sapagkat yung mga hyper-Calvinist, no, sasabihin nila, wala nang evangelism. No, hindi po. Ang katotohanan, the more na makakalawa natin yung pagpili ng Diyos, the more tayong patuloy na maging eager sa pag-share po ng mabuting balita ng kaligtasan sapagkat walang ibang gagamitin ng Diyos para masibang tao without the gospel, kundi lamang po itong mabuting balita. Okay? Pero sin po, no, we are chosen before the foundation of the world. Para doon saan? Upang maging Kanya sa pamamagitan nino ng ating pagkikipag-isa kay Kristo. So, kailangan pa rin po yung Kristo. Without Christ, wala pong maliligtas, walang maliligtas. At upang tayo maging holy, maging banal, at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Yes, hindi natin kayang baguhin ang ating sarili, hindi po natin kayang sumunod sa Panginoon with our own ability, but because of the love of Christ, because of His grace and mercy, ay tayo po ay patuloy na makapumuhay na may kabanalan araw-araw. Yan ang sabi po ng ibang kanta, awit, binabago mo ako araw-araw. Yes, our sanctification ay hindi po overnight. No, nakakilala ka ngayon, inahabagan ka ngayon, bukas ikaw ay may helo na hindi ka na magkakasala. No, wala pong ganong Kristiyano. Walang Kristiyanong perfect. Okay? So, sa gusto po natin, makakagawa po tayo ng pagkakasala. Kasi kung sasabihin mong ikaw ay sinless, kawawa naman si Paul. May struggle siya, sabi niya nga sa Roma, di ba? Yung gusto kong magawa, hindi ko magawa. Yung ayaw kong gawin, siya kong ginagawa. No, di ba? Sabi niya nga doon, kahabag-habag ang aking kalalagayan. Pero sabi niya doon, because of that, no, tayo po ay inaring ganap ng Diyos. Dahil kay Kristo, ang tingin sa atin ng Diyos ay holy, banal. Hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ni Kristo. Yan po yung tinatawag na doctrine of imputation. No? In-impute po sa atin yung righteousness si Christ at in-impute naman po kay Christ yung atin pong sin, kaya siya po yung namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? So, yun po yung mga napakahalagang mga bagay. Pero dito po, makikita po natin, napakasarap isipin, napakasarap pagmuni-munian, no? At talagang ilagay sa ating puso at kaisipan, no? That He was revealed at the end of the times for us. Okay? For you, mga kapatid. For you. Okay? So, hindi ka ba mamumuhay na may kabanalan? Hindi ka ba mamumuhay na may pagsunod sa Diyos? Siya po ay pinili para sa iyo. O, para sa iyo, para ikaw ay magkaroon ng kaligtasan. Ang tanong ko nga, sino ba tayo para piliin ng Diyos? Nakita ba ng Diyos na tayo mananiwala kaya tayo pinili? No. Pinili niya tayo dahil yun ang gusto niya, yun ang nais niya. Okay? At sabi nga dito sa verse 21, dito po tayo mag-e-end, verse 21. Napakasarap po nitong basahin at tingnan po natin at unawain mabuti. No? Verse 21, mabilis lang po ito. Dapat tayo manalangin. Ay binabanggit po ni Pedro sa talatang 21
Sa Tagalog, ito po yung pagkakabanggit ni Peter. Dahil kay Kristo, because of Christ, sumasampalataya tayo sa Diyos. Na sa Kanya'y muling bumuhay at nagparangal, kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Tignan niyo po yan, no? Sabi po sa wikang banyaga, no, ay, sabi po ni Peter, who through Him are believers are in God. Tayo po ito, mga believers, no? Dahil po daw kay Kristo tayo ay naniniwala, tayo nananampalataya sa Diyos, na sinutong Diyos ito na bumuhay sa ating Panginoon mula sa mga patay o sa kamatayan at nagbigay po sa Kanya ng karangalan, glory. At bakit daw? At paano, anong mangyayari pagkatapos nun? So that your faith and hope are in God. So kung tayo po naniniwala sa Diyos dahil kay Kristo na siyang bumuhay at nagparangal sa ating Panginoon, therefore, or so, that our faith and hope are in God. Yung pong ating pananampalataya, yung ating pong pag-asa ay nasa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Kaya't ang inyong pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Kung pag-uusapan po natin yung ating salvation, ang author po ng ating kaligtasan po ay ang Diyos. At kung ang Diyos po ang author ng ating kaligtasan, yung ating pananampalataya at pag-asa ay nasa Kanya, hindi po yun pwedeng mawala. Okay? So, malinaw po yun. Our salvation cannot be lost. Bakit po? Yun po, ang nag-iingat nun, ang Diyos, hindi po tayo. Ano pong hinihingi sa atin ng Panginoon? Pagsunod, yes, pero hindi po para maligtas. No? Pagsunod, dahil tayo ay ligtas. Yun po yung sinasabi dito. Sapagkat ang ating pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos. Hindi po nasa mundong ito. Hindi po pwedeng ibigay ng word. Hindi po ang word na mag-iingat ito, hindi rin po tayo. Yung ating pong salvation, yung ating pananampalataya, yung ating pag-asa ay nasa Diyos. Doon naman po tayo nakatingin, doon po tayo nakapokus. Dapat doon po tayo tumingin na yung ating pananampalataya at pag-asa ay nasa Diyos lamang, wala sa mundong ito. Ang mundong ito ay pasama ng pasama, ang mundong ito pasira ng pasira, pawasak ng pawasak. Wala tayong makikitang pag-asa sa mundong ito. Okay? Kung doon tayo nakatingin sa word, sa yaman, sa pleasure, wala pong pag-asa. Okay? Sapagkat lahat po ay sisirain ng Diyos pagdating ng Panginoon. Pero yung ating pag-asa at pananampalataya ay nasa Diyos. Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan, Diyos na merciful, Diyos na faithful, hindi nagbabago, Diyos na kailanman ay talagang tutuparin niya ang kanyang mga pangako. So, saan pa po tayo susunod? Saan pa po tayo mananampalataya? Sa Diyos lamang po na nagbigay ng kanyang kaisa-isang anak para po tayo magkaroon ng kaligtas. Tayo po ay mananampalataya. Our Heavenly Father, salamat po sa biyaya ng hindi pong mga salita. Lord, hindi po namin kayang baguhin ang aming mga sarili, hindi po namin kayang gawin lahat ng mga bagay para maging kalugod-lugod sa inyong harapan, Panginoon. But Lord, what a great motivation, Lord, itong aming pinag-aaralan. Because you are a God who is holy, at maging po yung inyong pinambayad sa amin ay precious blood of Christ. At maging po kayo, wala kayong favoritism. Kailangan po kami mamuhay na may reverential fear. Sapagkat ayon po sa aming mga ginagawa, ay kami bibigyan ng reward sa ating panahon. At maging po itong aming pag-aaral, Panginoon. Lord, pinili na kayo for the foundation of the world para po kami ay iligtas. Hindi po ito basta tao, hindi po ito kung basta kung sino lamang, kundi ang iyong kaisa-isang anak, yung bugtong ng iyong anak, Diyos na nagkatawang tao. Sino ba kami para piliin? Sino po kami para kahabagan ninyo, Panginoon? Sino po kami para tubusin ninyo sa aming mga pagkakasang? Lahat po kami sinner, lahat po kami kasalanan, lahat po kami karapat-dapat parusahan, lahat po kami karapat-dapat itapon sa dagat-dagatang apoy. Hindi po kami karapat-dapat mahalin pa rin. But Lord, napakamabiyaya po ninyo. Daman-daman po namin ang pag-ibig ninyo, yung grasya ninyo, pagiging merciful ninyo.
sapagkat ibinigay niyo po ang iyong kaisa-isang para po sa amin, for us, Panginoon. And Lord, tulungan niyo po kami mamuhay ng may kalugod, na may pagsunod at patuloy na mamuhay po, Panginoon, may patuloy na nilalagak po namin ang aming pananampalataya at pag-asa sa hindi po sa mundong ito na nasisira, hindi sa mundong ito na mawawasak pagdating po ng panahon, hindi po sa aming pwedeng makamait na yaman o mga pleasure sa mundong ito, kundi Lord, kung ano po yung ibinibigay o pinagkaloob niyo sa yung buhay ng walang. Thank you, Father. Ito naman po yung ang kakaharapin pang persecution, hirap, pagtitiis, Panginoon, sa mundo ito, Lord. We know, Lord, na hindi niyo po kami pagbabayan. Iingatan niyo po kami hanggang matapos-tapusan ng panahon. Hanggang magtapos po yung aming buhay, hanggang di po kayo bumabalik, kahit dasal yung pagbabalik. Iingatan niyo po kami, Panginoon, sapagkat namatay si Kristo para sa amin na mga makasalanan. Salamat po, Panginoon. What a great blessing, Lord. What a great blessing, Lord. At yun din po yung dalangin namin sa aming mga mahal sa buhay, sa mga tao na kapaligid sa amin, Lord. Have mercy, Lord. Thank you, Father, sa lahat ng ito napakabuti po. Malawalhati po sa pangalan po na yung Panginoon. Amen. Thank you po. Amen. Maraming salamat po, Pastor Edmond, sa napakagandang mensahe ngayong gabi sa Book of 1 Peter, chapter 1, verse 13-21. Glory to God po sa buhay ni Pastor Edmond. God bless you po. At ngayon, bago po tayo dumako sa ating reflection at testimony, tinatawagan ko po ang mananalangin para sa ating sharer, ang ating kapatid, Sister Crisyang Sudyasti. Sister Crisyang. Okay po, tayo po manalangin. Pasensya na po. God bless you, kapatid. Po, tayo po manalangin para sa ating pastor, mga kapatid. Ang Ama namin, banal na makapangyarihan sa lahat, tunay na dinadakila, sinasambat, niluwalhati ka namin, Panginoon. Ikaw ang pinakataas-taasan, Panginoon. Ikaw ang pinakapangyarihan sa lahat. Lord, salamat muli sa pagkakataong ito na nakakatipon-tipon muli ng mga anak mo na makapakinig ng mga banal mong salita, Panginoon, na pinahayag po ng aming mahal na pastor na si Pastor Edmond, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa buhay namin na sa payayang pinagkakalob mo sa amin sa araw-araw, Panginoon. Sa oras na ito, Panginoon, ako po ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Humihingi po ng kapatawaran. Patawarin mo po kung ano man po aking mga nagawang pagkakasala, sinasadya mo, Panginoon, sa isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, mga salitang hindi nakarapat-dapat na lumalabas sa aking mga labi, Panginoon. Pakalinisin mo po ang aking puso at isipan, Panginoon. Linisin mo po ako ng banal mong dugo mula ulo hanggang talambakan upang ako po ay karapat-dapat na tumanggap at tumulog sa iyong harapan, Panginoon. Panginoon, salamat sa buhay ng aming pastor na si Pastor Edmond Landicho, Panginoon. Salamat sa pag-iingat mo sa kanya. Salamat sa mga biyayang pinagkakalob mo sa kanya, Panginoon. Salamat sa karunungan na pinagkakalob mo sa kanya, Panginoon. Dalangin ko po, Panginoon, na palagi mong pakaingatan ang aming pastor na ito, Panginoon, upang patuloy mo po siyang gamitin, Panginoon, na magpapahayag ng mga banal mong salita, Panginoon, at maging instrumento, Panginoon, at makaanyaya ng mga kaluluwang naliligaw, Panginoon, sa pamamagitan po ng aming pastor na ito, Panginoon. Ganun din po, Panginoon, ang kanyang ministry sa Marikina, Panginoon, naway dalangin ko, Panginoon, na pausbungin mo, palaguin mo po ang kanyang ministry, Panginoon, at kung ano man po, Panginoon, ang mga pangangailangan ng kanyang mga ministry, Panginoon, na ipinansyal man o material na bagay, Panginoon. Ikaw po, Panginoon, ang magbigay ng kasagutan, Panginoon, at
ano man po, Panginoon, ang kanyang nararamdaman sa oras na ito, Panginoon, naway pagalingin mo, Panginoon. Ay, andyan po, Panginoon, yung kalamigan sa Pilipinas na nararamdaman nila, Panginoon, magkakaroon po siya ng karamdaman na pasipon, Panginoon, naway ikaw po, Panginoon, ang magbibigay ng kaginhawaan sa kanyang katawan, Panginoon, at bigyan mo po, Panginoon, lagi ng kalayaan na magpahayag ng mga banal mong salita, Panginoon. Bigyan mo po, Panginoon, ng karagdagang karunungan at palalimin mo po ang kanyang pananampalataya, Panginoon. Upang sa ganun, Panginoon, ay hindi po siya matalo ng mga kalaban na bumabalot sa sanlibutan, Panginoon. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga pastor na laging nagaano ng hallelujah. Yan ko, Panginoon, na ikaw po, Panginoon, ang magbigay protection sa kanya sa lalo-lalo pag pumupunta po sa kanyang ministry, Panginoon, na gawin ang kanyang tungkulin, Panginoon. Patuloy mo pakaingatan, Panginoon, ang aming pastor na ito upang sa ganun ay magampanan po niya ang kanyang tungkulin na siya mong iniyatang sa kanya, Panginoon. Hindi po aksidente, Panginoon, na siya ay naging isang pastor, Panginoon. Ito po ay kagustuhan mo, Panginoon. Ito ay pinagkalob mo sa kanya, Panginoon. At dalangin ko rin din po, Panginoon, ang kanyang asawa, Panginoon, sa kanyang trabaho, Panginoon, naway pakaingatan mo, Panginoon, ang kanyang asawa at tulad ng pag-iingat mo sa aming pastor na ito, Panginoon. At kung lalong-lalo pa, Panginoon, pag nagpupunta po siya sa kanyang trabaho na magtuturo, Panginoon, i-safe mo po siya, Panginoon, na makarating sa kanyang paroroon, sa kanyang trabaho at hanggang sa kanyang pag-uwi, Panginoon. Ganon din po, Panginoon, ang kanyang anak, Panginoon, na maliit pa, Panginoon, na lumaki po, Panginoon, lumaki po, Panginoon, na may pananampalataya sa iyo, Panginoon. Lumaki na ikaw, Panginoon, ang manguna sa kanya, Panginoon. At lumaki po siya na ikaw ang manguna sa kanyang buhay, Panginoon. At lagi mo po siyang pakaingatan, Panginoon. At lumaki ito na may busilak na puso at mabait at lagi niyang matutunan niya po, Panginoon, ang katotohanan about sa pananampalataya, Panginoon. Ipagkaloob mo, Panginoon, ang karunungan katulad ng kanyang ama, Panginoon. At naway paglaki niya, Panginoon, na siya po ang susunod sa yapak ng kanyang ama, Panginoon. Gawin mo rin po, Panginoon, na magiging tagapaglingkod mo sa Panginoon. At magiging katulad po ng kanyang ama na magiging pastor din po, Panginoon. At maghahawak po ng mga ministry, Panginoon. Hindi lamang po sa Marikina po, Panginoon, kundi sa kahit saan dako ng Pilipinas, Panginoon. At pagpalain mo po, Panginoon, ang pamilyang ito, Panginoon. Lagi mo pong basbasan, lagi mong pakaingatan na doon. Ano man po, Panginoon, ang kanilang mga panalangin, ano man po kanilang minimiti, Panginoon, ay ipagkaloob mo, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na may mga panalangin pa po na hindi po na ibibigay, pero hindi po sila Panginoon, nahihingi sa iyo, Panginoon. At dahil naghihintay po ang kanyang pamilya, Panginoon, na maibigay mo ang kanilang mga panalangin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa ipinagkakalob mo sa kanila na karunungan, Panginoon, at kasiglahan, Panginoon. Pakaingatan mo, Panginoon, ang pamilyang ito, 10 ng kanyang mga magulang, Panginoon, mga kapatid, Panginoon. Ilayo mo po, Panginoon, sa anumang kapahamakan, Panginoon. At naway ibinabalik ko po, Panginoon, ang pagpuri sa iyo, Panginoon. At ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Amen. Maraming salamat, Sister Christian si Justice, sa prayer for our sharer. God bless you, kapatid. At ayun, mga kapatid, bago po tayo dumako sa ating reflection, binabati ko po ang ating mga kapatid na bagong pasok sa panguna po ng ating kapatid, Sister Melanie Bombida. Good evening po. At Sister Naomi Garma, good evening po. Kumusta po kayong lahat? Ayan, dadako na po tayo sa ating reflection, testimony. Kung may mga testimony po kayo na nagawa ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin, mag-unmute lang po tayo. At kung ano po yung nagkrima sa inyo, sa ibinahagi ni Pastor Edmond, ay mag-unmute din po kayo para mag-reflect, mga kapatid. Alam ko naman, mga kapatid, na napakalinaw ang ibinahagi ni Pastor Edmond
sa 1 Peter chapter 13 verse 21. At naniniwala ako na ang bawat isa ay may natutunan dito at may nagkrima sa puso natin sa ibinahagi ni Pastor Edmond. Ayan. Reflect po tayo mga kapatid. Sino po ang mauuna? Sister Florence. Sino po ngayon? Hindi. Ayan, reflection po tayo mga kapatid. Ayan, napakaganda po yung binahagi ni Pastor Edmond sa akin po rito. We are so blessed dahil hindi pa sa pagtatalaga ng ating Panginoong Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo ay tunay na napakabuti ng Diyos dahil kay Jesus Christ nagkaroon tayo ng pag-asa para maligtas. Mga kapatid, kung wala ang Panginoong Hesus, hindi ko lang alam kung saan tayo pupulutin. Pupunta tayo lahat sa impyerno. But because of the grace of God at sa pag-ibig niya, sa pagtatalaga niya sa kanyang bugtong na anak, ay nagkaroon tayo ng pag-asa para maligtas sa pamamagitan ng kanyang dugo, hindi dugo ng hayop o kung ano pa man dyan na sinabi ni Pastor Edmond. So, we are so blessed mga kapatid at ang salvation na ito, ang pag-asa natin sa kaligtasan ay free na ibinibigay ng ating Panginoon sa atin. Ngunit sa iba, hindi ko lang hanggang ngayon, hindi ko maubos maisip kung bakit ang daming taong sarado ang isip na ibinigay na ng Diyos na free, walang bayad. Hindi ka na maghahanap ng pera, hindi ka na mangungutang sa iba, hindi ka na mangungutang ng malaking pera para sa pantubos ng kasalanan mo, kundi ibinibigay ng Diyos na free. Pero hindi ko maunawaan dahil ang daming taong sarado ang pag-iisip. Hindi ko maunawaan na pag may nagsishare sa kanila ng gospel, sarado yung isip, ayaw nilang makinig. Sabi nga mapalad ang taong may nagdadala sa kanya na magandang balita, salita ng Diyos sa bahay o kahit sino na makasalamuhan natin. Pero yung iba, hindi ko maunawaan talaga bakit pinapawalang bahala nila pag may nag-share ang salita ng Diyos. Hindi muna nila pinapakinggan, nagko-comment na sila, hindi muna nila na naiintindihan, pero alam mo yun, binabanatan na kaagad yung mga nag-share, pero hindi nila alam na ang salita ng Diyos, ang ibinabahagi ng mga nag-share sa kanila ay yun yung susi ng kaligtasan nila. Yun, nakakalungkot mga kapatid. Dahil free ito, pero ayaw pang tanggapin ng mga tao. But we are so blessed dahil isa tayo sa mga pinili at hinirang ng Diyos bilang kanyang lingkod para paglingkuran ng ating Panginoon nung matanggap natin ang salvation. Tayo'y sumusunod sa Panginoon sa lahat ng kanyang kalooban. Although we are not perfect dahil tayo'y makasalanan. Pero nakikita ko naman na ginagawa natin ang lahat para mapurihan at to glorify our God, mga kapatid. So, yun lang sa akin yung sa kabutihan ng Panginoon. At sa pag-asa
hindi naman natin talaga matatagpuan ang pag-asang ito dito sa mundo, kundi ang pag-asa lamang na ibinibigay ng Panginoon natin matatagpuan hindi sa mundong ito. Walang pag-asa dito sa mundo, kundi ang pag-asa natin ang Panginoong Diyos at ang kanyang bugtong na anak na ibinigay sa atin para bayaran ang kasalanan ng bawat isa sa atin para sa kaligtasan natin. At yan lang sa akin mga kapatid. God bless you po. Pastor Edmond, napakaganda ng iyong ibinahagi ngayon at kung nanamnamin natin ang salita ng Panginoon, napakalalim pero tagos sa puso mga kapatid. Kung iintindihin natin ang salita ng Panginoon, tagos na tagos sa puso natin, lahat ng salita ng ating Panginoon, ito ay para sa atin kung paano tayo mamuhay dito sa magulo na mundong ito. Dahil naranasan din ng ating Panginoong Hesukristo nung nagkatawang tao siya kung paano mamuhay sa mundong ito, kung paano mamuhay na sa hiyuman, napakahirap. Kaya naunawaan din ng Panginoong Hesus na tayo'y nahihirapan din, pero ang pinanghahawakan natin ang tapat na salita ng Panginoon at tapat na pangako ng Diyos sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil sabi nga, maglalaho ang lahat, pero ang salita ng Diyos hindi maglalaho. Napanghawakan natin ang salita ng ating Panginoon dahil tapat siya. Mga kapatid, huwag nating tingnan ang mga bagay sa mundong ito, kundi ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo. Dahil siya lang ang tanging makakapagligtas sa bawat isa sa atin. Only Jesus alone, mga kapatid. At yun lang po. At sino pa po ang gustong mag-reflect, mga kapatid? Alam ko naman po na naunawaan niyo lahat ang sinyar ni Pastor Edmond. Ayan. Mag-unmute lang po kayo mga kapatid kung sino po ang gustong mag-reflect o kung busy po kayo, pwede niyong i-type sa ating chat inbox at babasahin ko na lang po. Hello, busy po yata ang lahat. Ayan mga kapatid, kung busy po kayong lahat at wala na pong magre-reflect, I do believe na napakaliwanag ang ibinahagi ni Pastor Edmond at I do believe na naunawaan niyo ang salita ng ating Panginoon. Ayan, kung wala na pong magre-reflect mga kapatid, dadako na po tayo sa prayer for attendees at pinatawagan ko na po ang mananalangin para sa ating attendees, ang ating kapatid, Sister Lani Lumidaw. Sister Lani, ready ka na po ba, kapatid? Ayan, God bless you po, Sister Lani. Okay po. Praise the Lord sa buhay ng bawat isa, lalong-lalo na sa lingkod ng ating Panginoon na nagbahagi sa kanyang makapangyarihang salita. Tayo manalangin. O Father in heaven, we praise you, Lord, we adore you, we exalt your holy name, O God, na sa oras na ito ay muli kami, O Lord, na nabusog sa iyong mga salita. Maraming salamat, O Lord, for this moment, O Lord, na makakalapit kami, O Lord, sa pamagitan ng panalangin, O Lord, na sa kasama kong aking mga kapatiran, O God. Lord, dumudulog kami, O Lord, na may kababaang loob, O God. Lalo na ang iyong lingkod na maglilid ng prayer, O Lord, for the attendees. Humihingi po ako, O Lord, ng kalinisan, kapatawaran, O Lord, sa mga nagawa kong kasalanan. Maraming salamat, O Diyos, sa binigay mo, O Lord, na pagkakataon sa amin na makalapit sa trono ng iyong biyaya at grasya, at maraming salamat sa pagkain na ihain sa aming kalagitnaan, O God. Maraming salamat, O Diyos, sa buhay ng aking mga kapatid, sa buhay ni Sister Lourdes, sa buhay ni Pastor Alan Landicio, Sister Elisa, Sister Emerina, Sister Florence, Sister Christian, Sister Lynn, Sister Mai, Sister Naomi Garma, Sister Miriam, Sister Mylene, Sister Ophel,
Pastora Ruth Mariano at maging, O Lord, mga kasamahan namin, O Lord, na bumaba or hindi naka-attend sa gabing ito. Maraming salamat, O Diyos, na ikaw lamang talaga, O Lord, ang mapapurihan, mapasalamatan, O Lord. Thank you, O Lord, for the wonderful evening na ikaw pa rin, O Lord, ang nagtipon sa amin. Ikaw ang nagiging rason, O Lord, kung bakit kami nag-aaral ng iyong mga salita, O Lord, na upang manurish, O Lord, ang aming mga spiritual na buhay, lalo na, O God, at magiging inspiration namin, O Lord, sa buhay namin, O Lord, sa journey, O Lord, sa mundong ito, O God. Hallelujah. Thank you, O Lord, dahil hindi mo kami pinagkukulangan sa mga paalala, pinagkukulangan, O Lord, sa mga bagay, O Lord, na pino-forward namin, O Lord, na iyon ang aming makakagdan, O Lord, the goal of our life, O God. Yes, Lord, sa mundong aming ginagalawan, marami, O Lord, ang mga pinapakita ng mundo, which is nagtutwist, O Lord, sa kaisipan ng bawat isa. Kaya dalangin ko, O Lord, na patatagin mo nawa kami, O Lord, palakasin mo kami, O God. Bigyan mo rin kami, O Lord, ng kakayahan, O God, hallelujah, na magiging courageous, magiging bold, O Lord, sa mga nakaatang sa aming mga balikat, O Lord. It not only a simple thing na umaattend kami, O Lord, sa grupong ito, sa gawaing ito, Lord, hindi dahil upang magkaroon lamang kami, O Lord, ng pagkikiisa sa mga kapatiran, but the main reason is, O Lord, bawat isa sa amin, O Lord, ay kailangan magkaroon, O Lord, na ang kalaman upang sa ganun, O Lord, sa buhay na ito, O Lord, ay magiging attentive kami, O Lord, hallelujah. Mas marami kaming malalaman, O Lord, kung paano ang sumunod sa iyo. Ikaw lamang, O Diyos, ang nakakatalo sa bawat isa. Ikaw, O Lord, ang nakakaalam ng aming kapasidad, ng aming mga kahinaan, O God, O Lord. Wala kaming ibang sandalan, wala kaming malalapitan, kundi ikaw lamang, O God. Dahil, O Lord, sa mundong ito, kung doon lamang kami sa mundong ito, alam namin, O Lord, na hihina kami. Alam namin, O Lord, na mapapariwara kami, O Lord. Kaya, O Lord, maraming salamat, O Lord, sa araw-araw, O Lord, na pagbibigay sa amin, O Lord, ng nourishment, O Lord, hallelujah. Physically, emotionally, financially, O Lord, alam namin, O Lord, na ikaw ang dakilang provider, O Lord, hallelujah. Hindi man ito lumalagapak, O Lord, sa aming harapan, but through our faith, O Lord, naniniwala kami, O Lord, na binibigyan mo kami ng physical na kalakasan upang ma-attain namin ang mga work, O Lord, na siyang ginagamit mo, O Lord, na daluyan ng mga pagpapala. Ganun din po, O Lord, sa mga oras, mga pribilehyo, O God, na binibigay mo, O Lord. Alam namin, O Lord, na sa mundong ito, O Lord, lalo na kami, O God, na nandito sa abroad, O Lord, we are battling for emotional, O Lord, marami kami mga emotional war, O God, hallelujah, lalong-lalo na dealing with our employers, dealing with our families, but, O Lord, in your presence, O Lord, nakakaroon kami, O Lord, ng peace of mind, and thank you, O Lord, sa lahat ng mga napapakinggan namin, napapag-aralan namin, nababasa namin ng iyong mga salita, because in your presence there is peace, O God. Kaya, Lord, sa oras na ito, patuloy ko, O Lord, ay dinudulog ang aking mga kapatiran, O Lord. Hindi man kami, O Lord, magkakasama lahat ng physically, but, O Lord, maraming salamat dahil pinag-iisa mo kami sa isang espiritu, O Lord. At nawa, O God, ang bawat isa sa amin ay patuloy, O Lord, na magsaliksik, patuloy, O Lord, na mag-aral, at patuloy, O Lord, na dumulog sa iyo, O Lord, na saan man kami naroroon, O God. Hallelujah. Alam namin, O Lord, na marami kang gagawin sa aming buhay. Alam ko, Lord, na inihahanda mo ang bawat isa sa mas malawak pa, O Lord, na pagtatrabaho sa iyong ubasan, sa mas mataas pang pagkatawag, O Lord, at sa mas matatag na pananampalataya para ma-send, O Lord, sa the battles of this world, O God. Hallelujah. Maraming salamat, O Diyos, sa mga anak mong nandito, O Lord, na ikaw lamang, O Diyos, ang pinapanampalatayaan, pinagtitiwalaan, O Lord, na marami man kaming hinahanap
hinaharap. But always, Lord, na ikaw lamang, O Diyos, ang tunay na nandyan sa amin na hindi nagbabago, hindi nang iiwan. Kaya, O Lord, pagpalain mo ang iyong anak at lalong pagpalain mo iyong salita na nawa, O Lord, magkaroon ng rema sa aming mga buhay, maitatak sa amin, O Lord, at magkaroon din ito, Lord, ng bunga, O God. Hallelujah. At lalong-lalo na ma-share namin, O Lord, sa aming mga kapatiran, sa aming family, O Lord. Hallelujah. And ganun din po, Lord, sa tuwing paglabas namin, O Lord, sa mga taong nakakasalamuha namin, O Lord, makita nila, O Lord, how our life, O Lord, was amazing, O Lord, in your presence. Maraming salamat, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Sa patuloy pa, O Lord, na pag-aaral namin, dalangin ko, O Lord, ang banal na Espiritu, O Lord, ang patuloy, O Lord, na magbigay sa amin, O Lord, ng mas malalim na pangunawa, yung eagerness, O Lord, na mag-aral kami sa iyong mga salita, O God, hallelujah, na alam namin, O Lord, na kung magpapaagos kami, O Lord, sa agos ng buhay ng mundong ito ay talaga, O Lord, hindi kami makasunod. But thank you, O Lord, sa mga gawain ito, God. Hallelujah. Maraming salamat, O Lord, sa lahat ng ginagamit mo. Maraming salamat, O Lord, sa lahat ng pagkakataon na binibigay mo, O Lord. Hallelujah. And thank you, Lord, for the obedient heart, O God, na binibigay mo sa bawat isa. Dahil na kahit magkaroon man, O Lord, ng maraming mga pag-aaral na ito, O Lord, kung hindi kami magpupursige sa pag-aaral, walang mangyayari. Kaya maraming salamat, O Lord, for the understanding, O Lord. Naniniwala ko, O Lord, is the conviction of the Holy Spirit, O Lord. Hallelujah, ang gumagabay sa amin. Maraming salamat, O Lord, sa buhay ng iyong lingkod, si Pastor Edmond, O Lord. At ganun din po, Lord, sa lahat ng nakinig, O God. Hallelujah. Hallelujah. Naniniwala ko, Lord, na bawat kataganan na i-share sa gabing ito ay tunay nga, O Lord, na magbibigay ito ng magandang lesson, magandang rema sa aming buhay, O Lord. Hallelujah. Pagpalain mo ang gabing ito, pagpalain mo ang iyong mga anak, at pagpalain mo iyong mga salita, at lahat ng papuri, pagsambat, pasasalamat para sa iyo lamang, O Lord. Hallelujah. Sa pamagitan ng gabay ng Banal Espiritu, dinudulog namin ito sa matamis na pangalan ng iyong anak na Jesucristo. Amen. 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 Maraming salamat, Sister Lani, sa powerful prayer para sa mga attendees. God bless you po, kapatid. At ngayon, ayan, babasahin ko po yung message ni Sister Naomi. Hindi po ako makareflect kasi si Alaga umiiyak. Salamat sa Diyos sa buhay ni Pastor Edmond. Papuri sa Diyos sa buhay niya. Amen. Salamat po, Sister Naomi. At ngayon, saan na ba yung announcement natin, kapatid? Bago po pasalamatan ang lahat ng ginamit at ang bawat attendees. Ito po, everyday announcement po. Shalom everyone. We are inviting you all to join and celebrate with us our Thanksgiving and Christmas celebration on December 19, Friday, and December 20, Saturday. Mas magiging masaya po ang ating pagdiriwang kung kasama po namin kayong lahat, mga kapatid. Ang motive po natin ay Grain and Red. Sa mga gustong sumayaw, umawit, tumula, or any talent na meron kayo to perform for God's glory, just PM po sa ating program coordinator, Sister Rosalie Fernandez, and Sister Miriam Antonio. At December 20, Saturday ay may trip din po tayo. Sa mga gustong sumama sa trip ay magpalista na din po sa ating mga trip organizer na si Pastora Lucia Dangatan and Sister Lani Lumidaw. Mark your calendar po, December 19 and 20, magpaalam na po ang maaga sa mga employer para po tayo makapag-day off on that day. And invite din po natin ang ating mga kaibigan, kapamilya, kapuso, kaplatmate, kapitbahay, employer, kamuha doon para makasama natin sila sa ating selebrasyong pagsambat, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos. See you and God bless us all, mga kapatid. Ayan. Mga kapatid, handa-handa na po natin ang ating sarili para sa Thanksgiving natin, para purihin ang
ating Panginoong Diyos at pasalamatan sa isang taon na naman po na pagsama-sama natin para purihin at sambahin natin ang ating Panginoong Diyos. At yun, buong puso po akong nagpapasalamat sa 14,000 participant ngayong gabi sa pangunguna po ng ating host, Sister Lourdes Cruz, Pastor Edmond Alan Lanticho na sa Philippines, at Sister Emerina, Sister Florencia, Sister Christian Justice, Sister Mai, Sister Naomi Garma, Sister Melanie Lumidaw, Sister Mariam Antonio, Sister Maylin Yagdulas, Sister Ophelia, Pastora Rodarot, Mariano. Maraming salamat mga kapatid sa patuloy niyo pong pag-join dito sa ating Zoom Bible Study para makinig ng banal na salita ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang buhay ng bawat isa sa inyo, mga kapatid. Purihin ang Panginoon na dinadala tayo dito sa Zoom Bible Study. At ang ating kapatid, Sister Junior Saragosa. Ayan. At napakabuti ng Panginoon at sa araw-araw nating Bible Study is naririto tayo para mag-aral ng kanyang salita at mapakain ang ating kaluluwa. Ayun. At buong puso ko rin pong pinasasalamatan ang lahat ng ginamit ngayong gabi sa pangunguna po ng ating scripture reading, Sister Ophelia, sa ating opening song, Sister Lourdes Cruz, at sa ating opening prayer, Sister Edisa Galasi, ang iyong lingkod, at ating sharer, walang sawang naghahayag ng magandang balita, ang ating mahal na Pastor Edmond Landicho ng Philippines. Sa ating prayer for the sharer, ang ating kapatid si Sister Christian Justice, at sa prayer for ating days, Sister Melanie Lumidaw. At susundan ng closing song. Ano ba ang closing song? Ano lang po. Sundan po ng closing song ng ating kapatid Sister Maymay at sa benediction ng ating mahal na Pastora Rodarot Mariano. God bless you all mga kapatid. Patuloy po tayong magpagamit sa gawain ng Panginoon para sa ikalalago ng kanyang gawain at huwag lang po tayong tagapakinig. Magsaliksik din po tayo, mag-aral ng salita ng Diyos at one day tayo rin yung mag-share sa ating Zoom Bible. Purihin ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa ating mga kapatid. God bless you all po. Ayan, Sister Mai. Hello po. Magandang gabi. Thank you. Sister God Lisa. bless you, kapatid. God bless you po. Thank you po. Magandang gabi po sa ating lahat. Kantayin po natin yung Forever Grateful. You didn't wait for me to draw near to you, but you clothed yourself with frail humanity. You didn't wait for me to cry out to you, but you let me hear your voice calling me.